Good morning, this is Rosal, your evangelist. Our title for today is We Are Very Close to Heaven. Are you ready to meet the Lord Jesus? Can you look straight to His face? Rosal Rabi. If you pray, look to heaven. Sana lahat po tayo ay may pakiramdam na kaya nating humarap sa mukhaan ng ating Panginoong Hesukristo na walang takot, kaya palagi kong sinasabi po sa inyo na sa itaas kayo magdadasal. Lahat ng gusto natin sabihin po sa Kanya ay tumingin po kayo sa itaas. Yan po ang gusto niya, diretso po sa Kanya. Pag sanay ka na itong gawain ito, matutuwa siya sa iyo. Hopefully, we all have a feeling that we can face to face of our Lord Jesus Christ, that there is no fear. That's why I always tell you that you will pray above. Everything we want to say to Him, look up. That's what He wants directly from Him. When you practice this work, He will be pleased with you. When you wake up in the morning, pray like this. Sa umaga, pagkagising nyo, magdasal po tayo ng Panginoon, salamat po at may buhay pa po ako. Sa araw pong ito, iligtas nyo po ako sa gawain na masasama. Idiretso mo po ninyo ang buhay ko at ihanda nyo po ako sa nalalapit ng pagdating ng Panginoong Hesukristo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. In the morning, when you wake up, let's pray to the Lord. Thank you and I'm alive on this day. Please save me from the work of bad. Straighten my life and prepare me for the coming of the Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ezekiel 18:26. Pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at kinamamataya sa kasamaan ng kanyang nagawa, ay mamamatay siya. Paliwanag, hindi po totoo ang kung ikaw ay ligtas na ay palagi kang ligtas, kaya maging matalino po tayo. When a righteous man turned away from his righteousness and committed iniquity and death in them, for his iniquity that he had done shall he die. Explanation: it is not true that if you are saved, you will always be saved. So let's be smart. Ezekiel 18:27. Muli, pagka ang masama ay humihiwalay sa kanyang kasamaan at tagawang gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa. Paliwanag, kaya yung mga masasamang tao ay may pag-asa pa po magsisi lang at wag na kayong gagawa ng kasalanan, ay maliligtas din po kayo. Kung hindi na pa po kayo iniwan ng banal na Espiritu Santo. Again, when the wicked man turned away from his wickedness that he had committed and do it that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Explanation: so those bad people still have hope. Let's repent and do no more sin, and you will be saved if the Holy Spirit has not left you. Ezekiel 18:32. Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoon Diyos, kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Paliwanag, ang Panginoon Diyos gusto niya ay mabuhay ang mga tao, pero medyo matitigas ang mga ulo nila. For I have no pleasure in the death of him, the death said the Lord God, wherefore turn yourselves and live ye. Explanation: the Lord God wants people to live, but they are quite stubborn. Revelation 3:5. Ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mabubuting damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel.
he that overcome the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Isaiah 1:16-17. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa. Sa harap ng aking mga mata, mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Wash you, make you clean, put away the evil of your doings. From before your mine eyes, cease to do evil. Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Isaiah 1:18. Magsigparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Come now and let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they may be red like crimson, they shall be as wool. Isaiah 1:19-20. Kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Paliwanag, ang sabi ng lolo ko, maging masunurin ka, kundi makakatkim ka ng palo. Naiintindihan mo? Kaya naman sumusunod po ako. Ako po ang pinakamatigas ang ulo sa aming tatlo. Yun din po ang gusto ng ating Diyos, maging masunurin po tayo sa Kanya. Isaiah 1:19-20. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But ye if refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken. Explanation. My grandfather said to be obedient, but you will taste the beating, you understand? That's why I follow. I'm the most stubborn of the three of us. Our God also wants us to be obedient to Him. I am the most stubborn of the three of us, but easy to obey. Ako ang pinakamatigas ang ulo. Hindi naman ako pinapalo. Siguro madali ako pasunurin. Note, ako po ay saradong Katoliko, pero nang mabasa ko ang Biblia na hindi dapat sambahin mga gawa ng kamay ng tao, ay sumunod po ako. At nang tawagin ako sa gawain, sumunod din po ako. Hanggang ngayon, marami pagsubok, pero sumusunod pa rin po ako. I am the most stubborn. I was not beaten. Maybe I'm easy to obey. Note, I am a close Catholic, but when I read the Bible that you should not worship the works of man's hands, I followed. And when I was called to work with Him, I followed until now. There are many trials, but I still follow. Ang masasabi ko lang po sa inyo ay ipinakita na po sa akin yung mansion ko po sa langit. At masaya po akong naglilingkod po sa aking boss sa langit. Kahit may kumukuha ng pera ko na sana'y kabayaran sa 13 taon ng pagpupuyat ko sa album pinasulat ng banal na Espiritu po sa akin. Papa, Boss, at Panginoon ko, salamat po at ginawa mo akong manggagawa mo. Rosal. All I can tell you is that my mansion in heaven
has been shown to me, and I'm happy turning my back on my boss in heaven, even though someone is taking my money to pay for the 13 years of my staying awake on the albums that the Holy Spirit wrote for me. Papa, Boss, and my Lord, thank you for making me your worker. Follow. Don't be stubborn. Last appeal of our Father in Heaven. Thanks. Please watch, subscribe, likes, and share too from Angel's Message Inc.